May nag-send sa akin ng article na yung mga ano daw, yung mga DDS daw, sobrang reklamo, nagreklamo sila, bakit daw 20 millions ang gagastusin para lang sa pagkain ng SONA? 20 million. Tapos kinukumpara kay Digonggong. Kay Digonggong daw, 200,000 pesos lang. Wow. O naman, ba't nga naman 20 million gagastusin sa food ng SONA? Pero alam nyo mga kotsero, ito kasi yung problema sa mga Duterte Balahura supporters. And feeling ko, kung sino man yung nag-interview nito at nagtanong sa lower house at pinrint na to ng as is, bakit hindi siya nagtanong ng clarificatory question? Diba? Bakit hindi ka nagtatanong ng clarificatory question? Pwede naman yun . Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede magpadala na nyo marami sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayong magpadala ng inyong marimitas sa inyong mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas through GCash, cash pickup sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan, nakikita nyo dyan, no? Sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan na si Sendwave for all of your remittance needs, guys. Kasi mga kotsero, puntahan natin una yung balita. Ito yung unang nag-viral, July 9. Ito yung unang nag-viral. Government to spend around 20 million pesos for food on SONA, sabi ng House Secretary General. Ang weird no? Tapos kinumpara nila dito. Diyan. Balot, taba ng talangka, crispy chicken skin on 200K menu for Duterte SONA. 2016 yan. July 21, 2016. Okay. Puntahan natin yung balita ngayon. Kasi alam nyo mga kotsero, wag kasi tayo maniniwala lang basta-basta sa headlines. Kasi diyan tayo hinuhuli ng mga Duterte Balahura supporters. Dadaanin tayo sa headline. Pero hindi nila ipapakita yung laman. Kasi mga kotsero, pag pinakita nila yung laman, mabibisto yung kabalbalan nilang lahat. Sabi daw kasi, the food budget is around that figure. Pero 2 days ago pa to . We cannot reveal the final figure since the caterers also have security concerns. We cannot reveal yet due to security concerns. Tapos, Velasco said this covers breakfast, lunch, dinner, and snacks for the July 22 event which will be held at the House of Representatives. Ochero, basta hindi lang yung sinabi nung mama. It's not too costly. Our security personnel alone are in the hundreds. The Congress personnel is at 2,000 to 3,000. Then the guests are around 2,000. The amount is just right. Okay. So mga kotsero, tingnan nyo na lang yung konteksto nung sinasabi. Na obvious naman na hindi lang 20 million pesos pang pagkain lang. Obvious naman na hindi lang siya nagre-refer sa pagkain lang. Kaya nakakatawa yung mga di ko alam kung na-misinterpret lang ba nila o sinadya nilang i-misinterpret. Hindi ko alam kung na-misinform sila o sila yung nag-misinform . Tapos kinumpara nila dito. Ano yung nakakatawa dito? 200,000 balot. 200,000 taba ng talangka. 200,000 chicken skin. Anong nakahalo sa breading na tong chicken skin na to? Gold dust? Saan nakabalot yung taba ng talangka? Sa gold flakes? 200,000 taba ng talangka. Magkano lang ang crispy chicken skin, mga kotsero? Tinigil ko na nga kumain yan . Na-high blood na ako . Malapit na. Borderline na ako . Balot? Magkano ng balot ngayon? 7? 15? 20? 18 pesos isang balot. Multiply mo sa 2,000 people. Sabihin natin may 2,000 kang attendees.
Ito na nga raw yung pinakamarami, itong zona na to eh. 36,000? Diyos ko. Chicken skin, magkano? 5 piso isang bag? Nakita pa akong Duterte vloggers. Ang sabi, di hamak, mas masarap naman yung balot, taba ng talangka, tsaka crispy chicken skin sa kakainin naman Malacanang, no? Eh? Talaga ba? Talaga? Sure ka, te? Sure ka, te? Sino bang gumawa? Sino ba nagluto nung crispy chicken skin na yan? Truffle oil lang namin. Diba? I mean, it's the it's the hypocrisy of everything. Ang ipokrito nitong mga Duterte vloggers eh. Sasabihin nila, si Tatay Digong, napakasimpleng tao lang niya ni Tatay Digong, etc. etc. Simple, pero yung motorsiklo niya, magkano? Presyo ng isang SUV? Panghabi lang yun, ha? Habi. Kay Sara pa lang. Ganda-ganda ng motor ni Sara. Ano ba yung motor ni Sara? Hindi siya Ninja. Ninja ba yun? Kasi kung Ninja yun, nasa 800 yun. 800, 900K. Isang unit. Ayun pa nga eh. Yung collection niya ng baril eh. Alam niyo ba magkano yung baril? Yung isang baril na yung nasa collection niya? Diba, binura na nga ni Krappler eh. Ewan ko ba't niya binura. Hindi cheap yung mga baril ni Digonggong. Mga isa doon, mga nasa 200, 250K. Isa. Ilan yung meron siya? 50? Yun pala ang simple, no? Simpleng mamamayan. Overpriced tong 200K para sa crispy chicken skin, girl. 200K crispy chicken skin ng wala. Talk about a really, really, really bad trade-off. No? Nagbayad ka ng 200K para sa balot, taba ng talangka, tsaka crispy chicken skin. Seriously? I'm sure hindi yan lang yun. Kasi nga, overpriced yun. Kaya nga nakakatawa yung mga Duterte vloggers. Kasi, pinapangalandakan nila to na parang to build up yung pagiging simple daw, yung simplicity nung Tatay Digong nila. But it's not. Baka yung balot, taba ng talangka, tsaka crispy chicken skin, yan pa lang yung 200K. Oh. I'm sure that's not the only food there. Kasi mahabang event ang SONA, hindi lang yan 2 oras, 3 oras, hindi. Morning hanggang hapon ang niyan. Ang celebration niyan. Hmm. 10 items pa nga eh. Chicken skin crackling, balot pate. Ano 'yan? Pate? May pate? Pate talaga? Sa mga hindi po nakakaalam ng pate, mga kutsero, liver spread yan. Na sobrang social na liver spread. Kasi gawa sa duck liver yung pate. I mean, 200K? Dakapate kayo? Pero ang weird, no? Yung balot mo merong atay ng tawag dito. May atay ng duck. Chicken skin crackling. Penne with taba ng talangka. Langya to. Goose liver. See? Anisip ko nga duck lang eh. Foie daw yung duck. See? I stand corrected. Liver pa rin. Ibang ibon lang.
Penny with taba ng talangka. So, pasta pala yun. Pasta recipe. Penny. Pasta na may taba ng talangka. 200k yan. Hindi ako naniniwala ng abot ng 200k yan. Magkano lang yung taba ng talangka tsaka penny noodles. Pandesal with kesong puti and beef steak. O see? Sabi sa inyo mga kotsero, hindi to abot ng 200, hindi to 200k lang. I doubt. This is not just 200k. Masyado maliit ang 200k dito. Ang dami nito. Crispy triangles of flake chicken adobo and mushrooms or fried lumpiang ubod. Soto goreng, empanaditas. Ang pretentious. Ang pretentious ng ano na to? Ng menu na to. Seriously, I mean, I'm sorry, pero sobrang pretentious. It's the whole administration of the Duterte. It's a whole lot of pretentious BS. Ako mga kotsero, ito yung akin dyan. Kung 200k para sa crispy chicken skin, ito balot tsaka taba ng talangka, mahal yan. Mahal yung 200k. Pero pag nakita mo yung laman, yung actual na menu, marirealize mo, 200k lang yan? Imposible. Imposible. Sa ano pa lang, sa pate pa lang. Ang pretentious lang. So, ito beef steak? Beef, really? Beef? Pinakamahal na ingredient sa pagkain sa Pilipinas? Beef talaga? 200k? For 2,000 people? I don't know. Hindi ko kaagatin yan. Kaya mga kotsero, kinorek, itinama ng lower house yung kanilang statement. No. Ito yung kanilang bagong sinabi tungkol dyan sa balita na yan. Nilinaw ang Kamara tungkol sa 20 million pesos na budget para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung para saan yan, alamin sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Puspusa ng paghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa July 22. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga lalamanin ng kanyang ulat sa bayan ngayong taon ay ang estado ng kanyang mga proyekto. Kung talaga bang yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. Ilalatag din daw ng Pangulo ang estado ng buhay ng mga Pilipino, partikular ang mga isyu ng ekonomiya, kriminalidad, droga at iba pang problema sa bansa. Sa dami niyan, maglalabas daw ng briefer ang Malacanang para madali itong maintindihan ng mamamayang Pilipino. Ayan na naman sila sa briefer. Yan na naman sila sa briefer na yan. Kayo, PCO, ayusin nyo yung briefer nyo na yan, ha? Nakakagigil. Nakakagigil na yung mga briefer nyo, ha? Ang problema kasi dyan kay PCO, ang daming kinukuda, pero they always under-deliver. So sana this time, sa July 22, bigyan nyo kami ng briefer na maayos. Na pag binasa namin, hindi lang puro yung mga kayo lang makakaintindi. Hindi yung kayo lang makakaintindi. Ang problema kasi, kayo lang nakakaintindi ng ginagawa nyo eh. Tsaka huwag nyo ipadding ha. Huwag nyo gayahin si Sarah. Parang awa nyo na. Huwag nyo gayahin si Sarah. Huwag nyo ipadding yung inyong mga numero. Diyos ko, huwag sana. Para wala akong masita. Mga kotsero, huwag naman sana. Hate na hate ko pa naman yun. Yung nagpapadding ng accomplishments. Hate na hate ko yun eh. Kasi panloloko yun sa taong bayan eh. Pinapakita mo na ang dami-dami mong nagawa. Pero sa totoong buhay, wala naman pala talaga. Huwag ganun. Huwag tayo magpadding ng accomplishments. Doon tayo sa real. Okay, tuloy natin.
Naman si House Secretary General Reginald Velasco tungkol sa 20 million pesos na budget para sa SONA. Ayon sa opisyal, hindi lang yan para sa pagkain at inumin ng mga dadalo. Kasama rin daw pala rito ang gastusin sa uniform, Dami-daming security, mga coordination meeting, invitation at giveaways, pati na ang renta sa mga equipment, mga halaman at iba pang incidental expenses. Samantala, ipinakita kanina ng Quezon City Police District sa loob ng Camp Karingal ang mga police mobile, fire truck, vest at shield na gagamitin ng mga polis sakaling magkatensyon sa araw ng SONA. Sa kabuuan, nasa 6,000 polis ang ide-deploy ng Quezon City Police para sa SONA. Pinalagan naman ng Makabayan Block ang pagbabawal sa pagsusuot na may mensaheng politikal sa SONA. Ipaaresto raw kasi ang gagawa niyan o sasabing magpalit ng damit. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, paglabag ito sa freedom of expression. Magsusuot pa rin sila ng mga kasuotang magpapakita sa tunay na mga hinaing ng taong bayan. Nagbabalita mula sa frontline. Baka hinaing nyo lang kasi paubos na NPA. Paubos na NPA, guys. Di ba kayo natutuwa? Paubos na NPA. Ang maganda doon, mga kotsero, hindi nauubos ang NPA dahil hindi sila namamatay, sila sumusuko. Sumusuko sila pala. So parang mas gusto ko yata 'yan. 'Di ba? Walang namamatay na Pilipino, 'di ba? Sumusuko na lang yung mga NPA. Magandang accomplishment nun, guys. So, hindi katulad ng panahon ni Digonggong, wala eh. Mas maraming patay. Parang war on drugs, mas maraming patay. Alam nyo, ito yung iniisip ko. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari. Pero ini-imagine ko lang. Paano kapag Siyempre, traditional naman na to na yung mga makakaliwang grupo magrarally. Sure yan. Magrarally ang grupo na yan. Yung mga SONA rally nila, mangyayari yan. Paano kaya kapag biglang nagtawag ng laban kasama ang bayan na rally? Ano kaya mangyayari sa kanilang dalawa? Di ba? Paano pag nag-SONA rally din yung mga DDS? Ano kaya mangyayari dun sa sa Batasan Hills? Parang parang naglaban yung dalawang gang. May sumpak. merong rabbit. Alam niyo yung rabbit? Nabutan niyo mo yung rabbit? May ganun. May rabbit, may pana. Paano kaya mangyayari doon? Imbis na mag-rally sila para labanan si Marcos, sila yung naglaban doon sa labas. Wala lang. Naisip ko lang. Ano kaya mangyayari pag ganun? But anyway, pillbox. Di ba? May mga pillbox. Oo, yung mga ganyan yung mga riot dati nung mga dekada 70. Dekada 70. Nagpapanaan, nagbabatuhan ng pillbox. But anyway, it's an interesting thought, no? Halimbawa, kung gano'n na mangyari sa rally. Basta ito, ayan yung yan yung included sa budget ng SONA. Huwag magkalimutan na. Baka kasi meron na namang mga magreklamo dyan, sabihin, mahal naman ang budget sa 20 millions. Diyos ko naman. Hindi nga sila nagreklamo dito eh, wait ah. Hindi nga sila nagreklamo dito eh. Sa security personnel ni Sara Duterte. Nag-iisa kang tao, pero ang naging security personnel mo 433. Nag-iisa ka. Senador nga hanggang 3, 4 lang yata eh. Tapos sasabihin niya, simple lang naman si VP Sara, simple lang naman siya eh. Come on. Dito nga hindi kayo nagreklamo eh. Taon-taon na nakabudget yan sa AFP. By the way, mga kotsero, take note. Ang Vice President, wala siya dapat na sariling security group.
I mean, wala siya dapat sariling security group from AFP. From AFP. Dapat meron siyang sarili. Kumuha siya ng iba na external. Kasi AFP is only for the president eh. Tapos simpleng tao? Ha? Inuuto nyo talaga kami? Binobola nyo kami? Walang simpleng. Ang simpleng tao, yung katulad namin, yung nagko-commute. Yung walang security personnel. Kapag kami dinukutan, that's it. Pag kami hinold up, that's it. Walang maghahawi para sa amin. Prinsesa eh. Spoiled na siya kay Digong. Spoiled pa siya kay BBM. Bait ni BBM sa kanya, promise. Hanggang ngayon nga, bait pa rin eh. Pero baka mabait lang talaga si Presidente. Hayaan na natin yun. Pero tulad yan, ganyan. Mamaya, malapit na natin pag-usapan yung ano. Anyway. So, ayun. The personnel from the Vice President Security and Protection Group all come from the members of the AFP and the PNP. Hindi mo kaya mag-contract na yung sariling security personnel. Kailangan talaga yung sa gobyerno pa, AFP and PNP. Saka na dapat pag presidente na. Oo, pag presidente na. Hindi yung habang vice president ka pa lang. Spare tire ka pa lang eh. Saka nakakita ng spare tire na binabantayan. Kung tutuusin, kahit na wala siyang trabaho eh. Di ba? Tulad ngayon, wala siyang designation. Anong gagawin niya bilang vice-presidente? Wala. Technically, wala siyang kailangan gawin. Wala. Seriously. Kahit mawala yung mga satellite centers niya, satellite offices, she doesn't need those satellite offices. Kasi wala naman siyang constitutional mandate kundi maghintay. That's it. Wala siya ibang constitutional mandate kundi maghintay. So, mag-e-effort siya. Well, during this time, kailangan niya talaga mag-effort kasi DepEd secretary siya. But not anymore. So, ano na lang gagawin mo ngayon? Bahala siya sa buhay niya. But definitely, as a vice president, especially now, na wala na rin siyang responsibilidad sa NTF-ELCAC, mukhang kailangan na lang niyang bitawan yung kanyang security group. Oo. Ipabalikin nyo na sila sa AFP tsaka sa PNP. Kaya ang daming time niya ngayon, di ba? Dami niyang time manood ng basketball tsaka volleyball. Dami niyang time ngayon eh. Anyway, ang labo lang kasi nung yung propaganda na 20 million for food lang. Wala naman maniniwala dun eh. Nakakagulat nga bakit may naniwala dun sa 20 million for food lang. Masyadong malabo yun. So, but again, technically, she has no job. So, anong gagawin ng budget ng Office of the Vice President? I don't know. Baka, syempre, to justify yung expenses niya, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang trabaho. Diba? Gagawa siya sarili niyang trabaho. Ano yung gagawin niya sarili niyang trabaho? We don't know. Is it in line with the administration's goal? We don't know. Kung may konti siyang delikadesa, magtrabaho siya. Kahit konti. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you tomorrow again sa ating next Coach Jared Live, guys. Bye, everyone. See you tomorrow. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?